Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si Dr. Jero, isang board-certified internal medicine specialist. Ilang araw na rin tayong nagluluksa dahil nga sa pagkawalan ni Lloyd Cadena, yung isa sa mga favorite vloggers ko dito sa Philippines. Kasi napaka-selfless niyang tao. Isipin mo, yung unang sweldo niya sa YouTube, hindi niya sinarili, shinare pa niya. Actually, marami siyang natutulungang tao. Kung iisipin mo, hindi ka talaga makakapaniwala na wala nang taong gagawa ng mga ginagawa niya eh. 'Di ba? Kahit nagaling siya sa hirap, alam mo, selfless siya at tinutulong niya pa sa ibang tao. Ang bigat sa damdamin pagka pinapanood mo yung mga videos niya. Basta, alam ko yun kasi hanggang ngayon, galing pa rin tayo sa hirap, tsaka naghihirap pa din tayo. No? Kaya, nakikisimpatya tayo sa family nila. Pero ang rason kung bakit ako gumawa ng video na to, dahil nga naging aware na yung mga tao na pwede palang magkaroon ng cardiovascular effect yung sakit na COVID-19. Marami yung medyo nagtatanong, nagugulat at nagtataka kung talaga nga bang ito yung naging cause ng pagkamatay niya. Well, andito ako para magbigay ng clarification sa kung posible nga bang magkaroon ng cardiovascular effect ang sakit na COVID-19. Set aside ko muna yung emotion. Siyempre, mabigat talaga. Para mas maipaliwanag ko ng mas madali sa inyo, para ma-share din nyo itong video na to para sa mga taong naguguluhan, hindi na sila masyadong maguluhan. Para na din magkaroon ng kapayapaan at maging respeto na din dun sa pagkawala ng ating iniidolo na si Lloyd Cadena. Napakasayang talaga. So, samahan nyo ako, panoorin nyo itong video na to at sinisiguro ko sa inyo meron kayong matututunan dito. Nung nagbabrowse nga ako nung page ni Lloyd Cadena, naka-pinned post doon yung message ng Cadena family at ito yung sabi: "There are simply no words to express our heartfelt thanks for the prayers and sympathy you have extended to our family during this time of loss. Lloyd was confined in the hospital on September 1 due to high fever and dry cough. He was tested for COVID-19 on the same day, which the result came out positive on September 3. As soon as the result of his swab test came out, our family, including BNT, immediately isolated themselves. His vitals were okay and had no complaints. On September 4, 5 a.m., he was seen by the staff unresponsive and pale looking. As informed by the doctor, he suffered a heart attack while asleep. He was cremated yesterday and his remains is in our house in Cavite in the meantime. All expressions of sympathy, including flowers and cards, are welcome. You may send them at the Immaculate Conception Chapel, Kaingin, Cadena family." So, yun nga, ang sabi ng doktor, nagsuffer nga siya ng heart attack. At maraming ang lumabas sa internet na hindi daw heart attack yun, hindi daw yun cardiac arrest, or sobrang magkaiba daw yung mga conditions na yun. So, andito ka sa video na to para maliwanagan kung ano nga ba ang pagkakaiba ng cardiac arrest at heart attack. At kung talaga bang hindi sila pwedeng magsama sa isang kondisyon, lalo na sa COVID-19 na ito. So, baybayan nyo tong video na to para may share po tayo sa iba't ibang para may share po tayo sa iba nating kapamilya na gustong matuto about this one. Okay, so una sa lahat, gusto nating bigyan muna ng description ng characteristic ang ating cardiovascular system, specifically ang ating puso, no? Ang puso ay isang mahalagang vital organ sa ating katawan sapagkat tumitibok ito para makapagbigay ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan natin, lalo sa mga vital organs gaya ng kidneys, ng brain, ng lungs. Yan, tumitibok siya. At isang magandang karakteristik ng puso ay
tumitibok siya kahit hindi natin iniisip na tumibok siya. Kasi mayroong electrical signal na nanggagaling mismo doon sa puso. Kaya ito tumitibok. Yung electrical signal na yun yung nagdudulot ng tinatawag nating cardiac action potential. So, ito yung kuryente. No? May isang parte sa puso, tinatawag nating sinoatrial node. Yun yung origin ng regular na pagtibok ng puso. So, kagaya ng ibang organ sa katawan, kailangan nasa normal na kondisyon ng puso para normal din ang pagtibok. Dahil nga kuryente ito na nag-uumpisa sa isang pagtibok ng isang node, dun sa sinoatrial node, kailangan regular din yung pag-fire niya ng impulse kasi doon nga nag-originate. So, pag sinabi nating rhythm, alam niyo naman yun, di ba? Kung gaano ka-regular yung rhythm. Ang pagtibok ng puso, hindi naman siya parang bag. Hindi naman ganun, di ba? Meron siyang regular na pagtibok. Ganito siya, oh. Ganun. Or masyado mabilis yun. Ang regular na rate natin is 60 to 100. So, imagine nyo, yung puso na yon kailangan regular na tumitibok. Regular yung pacing niya. Hindi siya pwedeng hindi pwedeng ganun. Kasi pagka naging irregular yung tibok ng puso, pwedeng maging malapot yung dugo kasi hindi siya masyadong nagbobomba ng maayos, hindi regular. Hindi lahat ng dugo pumupunta sa utak, no? Pwedeng nagiging malapot siya at pwede siyang magbuo ng tinatawag natin blood clots sa madaling salita. No? Sisimplehan ko lang para mas madaling yung maintindihan dahil alam ko hindi naman lahat ng mga nanonood ay mayroong medical background. Pero sa mga may medical background, tulungan nyo na lang ako na ipaliwanag sa mga kasama ninyo kung ano yung mga binabanggit natin. Okay. Maliban nga pala doon, nakalimutan ko sabihin sa inyo, ang puso, nagsusupply siya ng dugo, no? Sa iba't ibang parte ng ating katawan, lalo na yung mga vital organs natin. Pero siya din ang nagsusupply sa kanyang blood supply. So meron din tayong mga arteries na nagsusupply sa puso. No, isang major na nagsusupply dyan yung ating coronary arteries. Siya yung nagbibigay ng blood supply sa kanyang sarili mismo. Bakit ba mahalaga ang blood supply? Alam natin yun na kailangan natin ng blood supply dahil nandoon yung essential nutrients, nandoon yung mga electrolytes, nandoon din yung oxygen. Kapag walang oxygen, yung mga cells sa puso natin ay pwedeng mamatay. No? Ang tawag natin dun myocardial infarction or heart attack. So, yung unang tanong natin, posible ba na magkaroon ng heart attack o myocardial infarction o pagkamatay ng parte ng puso ang isang taong mayroong COVID-19? So, ang sagot dyan, posible. Marami pa rin sa mga pasyente, mas marami sa mga pasyente ang nasa mild at asymptomatic na state. Pero marami din, may significant number din ang nagpupunta doon sa moderate tsaka severe. At sa severe na yon, iba't ibang organ systems ng katawan natin ang pwedeng maapektuhan. At yung mga pasyenteng meron ng sakit sa puso, may mga pasyenteng meron ng cardiovascular diseases bago man sila magkaroon ng COVID-19, ay mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng myocardial injury sa kanila pagka nagkaroon pa sila ng COVID-19. Ngayon sa mga pasyenteng may COVID-19 na na-hospital, around 7 to 28% sa kanila ang nagkakaroon ng myocardial injury. So, paano nga ba nagkakaroon ng heart attack, atake sa puso, kapag ka ikaw ay mayroong COVID-19? So, yung virus, pwedeng nagkukos yan ng pamamaga ng puso. So, pagka namaga yung puso mo, hindi lang din yun. Pwedeng namamaga din yung mga ugat na nagsusupply sa puso. Pangalawa, pwedeng dahil sa viral effects, no, nagkakaroon ng hemodynamic derangement. Minsan, bumabagsak ang blood pressure nila. Nababawasan din yung oxygen na pumupunta doon sa puso. Or
dahil nga nagkakaroon ng hemodynamic instability, hindi naging stable yung hemodynamic mechanism, nagkakaroon ng maliliit na blood clots, no? Lumalapot yung dugo, nagkakaroon ng blood clots. Yung blood clots na yun, pwedeng bumara doon sa nagsusupply sa puso. Kung walang blood supply, anong mangyayari? So, nagkakaroon ng myocardial infarction, myocardial injury. Ngayon, isang issue naman, ang cardiac arrest ba ay pareho sa heart attack? Diba, sabi ko kanina, kailangan ang puso tumitibok yan sa regular na pacing, no? Meron dapat sinoatrial node na nagbibigay ng nagfa-fire ng electrical impulse doon sa cardiac action potential para magkaroon ng kuryente at tumibok ang puso. Ngayon, may mga iba't ibang factors kung kailan hindi nagiging regular yung pagtibok. Unang-una, pagka hindi masyadong functional yung SA node, o may mga pwedeng congenital causes dyan, or may problema pwedeng may hypoxia, or pwedeng may structural problems, pwede rin may thyroid problems, or electrolyte imbalance yung isang pasyente, or pwedeng yung yung viral myocarditis, no? Pwedeng magdulot ng disarray or pagkagulo doon sa rhythm. So, hindi na siya magiging regular na pagtibok. Tinatawag natin yun na arrhythmia, no? Hindi regular na pagtibok, na wala sa rhythm yung pagtibok ng puso. So, pagka nangyari yun, pwedeng biglang tumigil ang puso, pwedeng dahil napagod, no? At pwedeng magdulot yun ng pagtigil ng blood supply. So, yung tinatawag natin na cardiac arrest. Diba? So kapag sa madaling salita, pagka may mga pulis nga, 'di ba, na humahabol sa isang taong nagkasala, pag sinabing inaresto mo yung isang suspect, ano nangyayari? Tumitigil yung suspect, no, para hindi siya makapagdulot ng ibang krimen. Parang ganoon. Ang cardiac arrest ay ang pagtigil ng blood supply dahil nga sa pagtigil ng pagtibok ng puso. Ngayon, magkaiba ang tinutukoy mo pag sinabi mong heart attack, kasi ang tinutukoy mo doon, nagkaroon ng pagbabara sa blood supply na nag-cause ng myocardial infarction o nagkaroon ng pagkamatay ng parte sa puso. Yung pagkamatay ng parte ng puso na yun, pwedeng magdulot ng tinatawag natin na cardiac arrest. Kasi nga sabi ko sa inyo kanina, ang pagtibok ng puso ay kailangan normal ang kanyang ang kanyang cardiac action potential. So, pwedeng magdulot ang heart attack ng cardiac arrest, no? Tawag natin doon ay sudden cardiac arrest from a myocardial infarction or from heart attack. So, para sagutin yung mga agam-agam ng mga ibang tao at para na rin magkaroon ng kaliwanagan sa lahat posible, itong dalawang phenomenon na to na nangyari, kasi nga sabi ko it's a chain of events na pwedeng nangyari kay Lloyd Cadena. So sana mag-ingat tayong lahat dahil ayaw na natin na meron pang mga mga mabubuting tao na mawawala. Nakikiramay tayong lahat sa pagpanaw ng iniidolo natin, and I'm sincerely extending my deepest sympathy to the bereaved family, to the whole Filipino community for losing such a precious soul and a generous soul. We hope that itong 2020 na to talagang napakaraming mga nangyayari. So kailangan nating magdasal, no? Pag-pray natin ang isa't isa, tulungan natin ang isa't isa. And medyo mahirap tanggapin, no? Pero kailangan nating mag-pray and mag-move on. At yun lang, maraming salamat. And I hope you can share this video to anyone para mas maliwanagan din sila at hindi na magkagulo sa online. Maraming salamat po. Bye-bye.